Alam nyo bang pagdating sa usapang carbs, meron ding midlife crisis? Paano naman kasi di na malaman kung ano nga ba talaga ang tamang paraan ng pag-consume ng carbohydrate foods? Dati, sinasabi na bawas sa rice para pumayat. Tapos may keto. Tapos biglang may intermittent fasting pa. Pero teka lang mga friends ha, alamin muna natin kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng makabagong pag-aaral. Ayon sa Tufts University, sinasabing hindi lahat ng carbs ay kalaban. In fact, ang high-quality carbs at fiber intake ay may kinalaman sa mas malusog at mas mahabang buhay, lalo na sa mga kababaihan na nasa edad 40s pataas. So kung ikaw ay nasa midlife na o gusto mo lang mapanatili ang iyong kalusugan habang nagkakaedad, stay tuned ka muna friend. Dahil baka ito na ang sagot sa matagal mo ng tanong. Okay pa bang magkanin? Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro and I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ano nga ba ang high-quality carbohydrates? Ito yung mga carbohydrate foods na galing sa whole grains tulad ng brown rice at oats, prutas, gulay, root crops tulad ng kamote, at legumes gaya ng munggo at lentils. Mayaman ang mga ito sa fiber, vitamins at minerals na kailangan ng ating katawan. Sa kabilang banda, ang refined carbs naman ay yung mga ultra-processed na tulad ng white bread, pastries at sugar-sweetened drinks tulad ng iced tea, powder juices at regular soft drinks. Madalas, kulang na ito sa nutrients at maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ayon sa isang 30-year study na isinagawa ng Tufts University at Harvard School of Public Health, sinuri nila ang diet ng mahigit sa 47,000 na kababaihan. Sa pag-aaral na ito, higit sa 3,700 na kababaihan ang nagpakita ng healthy aging. Napansin ng researchers na yung mga kumakain ng mas maraming high-quality carbohydrates during midlife ay may 6 to 37% na mas mataas ang chance para dito kumpara sa mga mas mahilig sa refined carbohydrates. Narito ang characteristics ng healthy aging ayon sa mga researchers. Sa kabilang banda naman, ang mataas na intake ng refined carbohydrates ay nauugnay sa 13% na mas mababang chance ng healthy aging. Importante na bigyang pansin natin ang total amount at quality ng ating carbohydrate food choices dahil ang consumption natin nito during midlife ay may positive association sa ating chance for healthy aging. Piliin madalas ang carbohydrates from whole grains, fruits, vegetables, and legumes. Mag-effort din tayo na mapataas ang ating total dietary fiber intake, lalo na ang fiber mula sa prutas at whole grain cereals. Dahil may positive association din ng mga ito sa odds of healthy aging. Bagamat staple food natin ang white rice, mas mabuti kung madadagdagan natin ang bawat meal ng fiber-rich na gulay kasama ng ulam at kanin. So ayan mga friends, tandaan na hindi lahat ng carbs ay masama. Ang pagpili ng high-quality carbohydrates ay maaaring maging susi sa mas mahaba at mas malusog na buhay, lalo na para sa ating mga kababaihan. Kaya't huwag tayong matakot sa carbohydrates. Ang mahalaga ay ang quality ng carbohydrates at total dietary fiber content ng ating kinakain. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli mga friends, mabuhay!